Ito pong hindi warning gawa at balik ng pamilyang Duterte Carpio tungkol ho sa controversial na bank transaction na pumutok doon sa last hearing ng Justice Committee na na-expose ang 6.7 billion umano na bank transaction sa account ni Sara Duterte at Atty. Carpio, yung kanyang asawa. Controversial po ito. Ina-expect natin na kahit paano ay sasagot pa rin sa Justice Committee ang mga Duterte, pero hindi sumasagot until now. Pero ang kanilang galaw ay ito ngayon, dalhin sa korte, Quezon City Regional Trial Court o sa korte ng Quezon City. Kanilang dinidimanda na illegal daw po yung ginawa ng Bangko Sentral at saka ng Anti-Money Laundering Council na ini-expose daw po yung mga account o yung bank record. Okay. Well, karapatan niya ni Atty. Carpio. Abogado siya. Lahat naman may karapatan. Kung sa tingin nila ay mali, may paglabag sa batas, yun ang tamang proseso. Dalhin sa korte. Okay yan para sa akin. Para maliwanagan ng lahat. Tama nga ba o mali ang ginawa ng Anti-Money Laundering Council sa pagpapatupad ng Anti-Money Laundering Law. Huwag po natin kalimutan, hindi lang ho yan dahil lumabas sa Committee on Justice. Kung hindi, yan naman talaga ang sinasabi doon sa proseso. Ang lahat ng bangko, pribado o government bank, ay talagang obligadong mag-report sa Anti-Money Laundering Council bilang pagsunod sa Anti-Money Laundering Law. AMLA ang pinag-uusapan. Kasi nga po, ang trabaho ng AMLA ay mag-monitor sa mga posibleng illegal o kadudadudang volume ng pera, transaksyon sa mga bangko. Actually, under AMLA, yung batas, 500,000 pesos cash. Pag sumobra dyan, yan ay pagdududahan na. Obligado ng i-report ng bangko sa AMLA. Yun po yun. So dahil dyan, ang sinasabi ho ni Atty. Binaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, ang kanilang inilabas sa Justice Committee ay base sa report ng bangko. At ginawa nila ito dahil sinomon sila, inobliga sila ng Justice Committee na humarap at dalhin ang dokumentong ito. Ayan. Ang paniniwala ng AMLA, sila ay merong exemption sa issue ng Bank Secrecy Law. Yan din ang paniniwala ng Justice Committee led by Chairman Luistro na ang impeachment process, Justice Committee, ay hindi sakop ng Bank Secrecy Law. Yan ang paniniwala nila, katulad ni Congresswoman Laila de Lima. Dahil dyan, kaya nila sinomon at kaya pinayagan ang magsalita sa Justice Committee ang AMLA. Ayan. So dahil dyan, ay na-expose, maniwala tayo hindi, na-expose na ho yung mga bank transaksyon. Pero hindi naman po in-expose yung bank account. Ayan, magkaiba yung bank account at saka bank transaksyon. Ang na-expose lang ay bank transaksyon dahil may record. Yung account number, alam din yan ng AMLA. Alam din yan ng AMLA. Pero hindi naman in-expose dahil hindi naman papayagan yan ng Committee on Justice. Posibleng ma-expose pa yan kapag talagang nilitis yan doon sa impeachment trial. Bank account, bank record, lahat yan. Kasi ako po yung naniniwala rin. Kanya-kanya tayo ng paniwala. Maniwala kayo hindi. Karapatan po din yan. May exemption. Hindi pwedeng magtago sa Bank Secrecy Law pagka-impeachment process. Dahil ang issue ng impeachment process ay betrayal of public trust. Nawawala o nawala ang tiwala ng taong bayan sa isang government official or opisina. Under 1987 Constitution, public office is a public trust. Kaya ho dyan pinag-uusapan, mayroon pa nga bang pagtitiwala o wala ng tiwala ang taong bayan sa opisina ng Vice President at mismong sa Vice President. Kaya hindi pwedeng magtago sa Bank Secrecy Law ang si Sara Duterte. Yan ang paniniwala ng Justice Committee at ng iba pa. Ayan. At
tulad ng sinabi ko, nagpunta yung kampo ni Sara sa korte, ay di tingnan natin kung anong gagawin ng korte. Kasi pagka na dumating sa korte at nagkaroon ng trial yan, paninindigan ng AMLA ang kanilang karapatan under the law. Paninindigan din ng Justice Committee kasi ang alam ko pati yung Justice Committee Chairman si Luis Tro ay kasamang idinimanda at yung iba pa. Ay okay lang yan kasi yun ang proseso. May reklamo ka, baka lumabag sa batas, dahil mo sa korte. Kaya lang ito yung aking sa pantaha at observation dyan. Pag dumating ang trial sa korte tungkol sa issue ng bank transaction, lalo po mai-expose yan kung ano ang detalye. Kasi patutunayan, nung inaakusahan na ito yung detalye, meron kaming record. Patutunayan naman ng kampo ni Sara at ni Carpio na hindi ito totoo. So, maglalabasan ng dokumento. Yun ang mangyayari doon. Pero ganun pa man, meron pang isang issue yan. Pasyentadi na kay Atty. Carpio at sa mga Duterte. Intindihin nyo ang topic at pinag-usapan. Perception sa pantaha, pwedeng paniniwala ng tao, pwedeng magkaroon ng conclusion ng tao na totoo ang bank transaction. Bakit? Eh nagalit sila eh. Kasi kung hindi totoo, hindi ka kailangan magdemanda. Kung hindi totoo, hindi mo kailangan magreklamo. Sasabihin niya na dapat ang sasabihin ng mga Duterte, go ahead, bahala kayo. Hindi naman totoo yan eh. Pero hindi yun ang nangyari. Nagdemanda sila sa paniniwalang lumabag sa batas. Pero karapatan nila yung kaya lang, inuulit ko, perception ng tao sa pantahan ng tao, posibleng totoo ito. Kasi hindi naman siya nag-deny. Parang nabahala sila dahil nabubuksan yung account. Ayun yun. So, yung perception sa pantahan ng tao, sa labas yan ng korte. Dahil ito namang ating pag-uusap, social media ito, balitaan, yun ho yung punto na aking sinasabi. Yung kanyang pagpunta sa korte, kanyang karapatan, pero magiging interpretasyon ng tao, totoo yung bank account. Di ba? Kasi sinasabi niyang bawal yan sa batas. Eh kung wala namang ginawa, di walang bawal. Ay sabi nila, bawal yung paglalabas ng bank account. Ay anong ibig sabihin? Ang bank account ng bank transaction, anong ibig sabihin? May katotohanan, may basihan. Ayan, ha? So, yan po yung aking interpretation, opinion, at paliwanag tungkol yan. Lahat kayo, huwag lang personal, malaya din kayo magsuri dyan. Dahil kasi itong lahat ng isyong ito involve ang public interest. Office of the Vice President, at ang ating mga batas. Ano ang karapatan ng bawat isa? At ano naman po ang karapatan ng sibilyang Pilipino katulad natin? Meron tayong sariling pagsusuri at perception, interpretation sa ganitong kasing mga isyo. Magpakatalino para kapanipaniwala ang mga comment.